pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po'y nakikinig na naman dito sa ating palatuntunang Ehemplo over FEBC Radio. At tayo po'y bumabati sa lahat ng ating mga tagapakinig all over the Philippines. Kasama po dito siyempre mga taga Maynila over 702 DZAS. Diyan naman sa Bacolod, 1233 DYVS. Sa South Cotabato, diyan sa Marbel, over 1062 DXKI. At ang ating mga kababayang mga Ilocano na nakikinig diyan naman sa Isabela, sa Santiago, over 1143 DZMR. At ang ating mga kaibigan sa Cagayan de Oro, over 103.3 FM. The New J Radio. Tayo po'y natutuwa at kasama nyo na naman po kami dito sa ating palatuntunang Ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. Alam nyo naman po dito sa ating palatuntunan, lagi po tayong naghahanap ng mga kapilipino natin na nagbibigay galang, nagbibigay pugay sa mga katangiang Pilipino. Kaya nga po, iwagayway mo ang kagalingan ng Pilipino sa iba't ibang mga larangan. Sa pagkakataon po ngayon, ang ating makakausap ay medyo iba ho ang angking talino at angking galing. Dahil ito naman pong kaibigan natin ay isang tinatawag na voice master. Bago to bago voice master. Voice artist, voice acting. Kung iyon pong napapakinggan yung mga Pilipino na nagdadub, dinadub yung mga American programs o yung mga cartoons, yan, kasama po yan dito sa ating kakausapin ngayon. Walang iba kung hindi si Pocholo De Leon Gonzales. Tinuturing po siyang veteran Filipino voice acting specialist. Ang edad po mga 30 anyos pa lang ho ito Kagandang lalaki. At kakausapin po natin siya. At nagsimula po siya ng kanyang professional career when he was only 16 years old. So yung mga nakikinig pong mga kabataan dyan na may galing na, kamusta ka ba dyan? Okay ka ba dyan? Yung mga ganyan, yung mga pwede hong magboses at boses bata, boses matanda, abay pwede. Kilala bilang Father of Philippine Podcasting. Meron na namang dahil mga kabataan, mahilig po dyan sa mga nagpa-podcast. Ginagamit po niya ang kanyang boses sa iba't ibang mga radio commercials, TV commercials, telenovela, anime, maging sa mga video games. Kasalukuyan po siyang pinangungunahan po niya ang kanyang kumpanyang Creative Voices Productions. At maganda po itong maganda po yung tignan din natin mamaya kung ano naman yung advocacy nila when it comes to being a voice talent. Nagtapos po siya ng BA Speech Communication sa UP Diliman at Masters sa Broadcast Communications sa UP din. Maya-maya po alamin pa natin yung ibang mga kagalingan ng ating kakausapin ngayon, si Pocholo De Leon Gonzales. Kaya't abang-abangan ninyo po mga magulang, mga nanay, tatay, kung meron po kayong mga anak na nakikinig, ay handaan nyo na sila dahil maganda po ang ating magiging kwentuhan dito lamang sa ating palatuntunang Ehemplo. Buhay
Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunan. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at kayo po ay nakikinig sa FEBC Radio. Kami po ay miyembro ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito ang palatuntunang Ehemplo. Hindi ko na po pagtatagalin. Kasama po natin si Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master. Pababatiin muna natin. Magandang araw sa iyo, Pocholo. Magandang umaga po, Sir Dan. Kita mo naman. Sir Dan Andrew Cura. Biglang nataob ho yung boses ko. Nako, hindi po. Ganda ng dating. Actually, kayo po yung idol ko matagal na. Nako. Nakikinig po ako sa inyo lagi. Pocholo, itong, kasi kakaiba ito, no? Kakaiba itong voice acting at it's actually a special field kung tutuusin. Siguro simulan natin. Paano mo ba pinasok itong gawain ito? Ito ba yung pinasok mo nung 16 years old ka pa lamang? Actually, sa totoo lang po, Sir Dan, nagsimula po ito nung bata pa ako dahil ako po ay taga-probinsya, taga-Mariveles, Bataan po ako. Okay. Sa Mariveles po, wala po kasi kaming TV. So, ang means of entertainment is radio. So, lagi po ako nakikinig ng mga radio drama. So, bata pa na ako, ini-imitate ko na yung naririnig ko sa radyo. Actually, isa sa mga paborito ko pakinggan, mga idol ko noon, sila Joe Plasiego. Oh, nako, yan. Kilalang-kilala natin yan. At yan yung ability na mag-iba-iba ka ng boses. Eh. Yes po. Now, kung noon pinakikinggan mo, ginagawa mo, paano ka naman napasok doon? I mean, on a more professional basis. Yun nga po, akala ko po yung ginagawa ko ay laro-laro lang. Talaga? Nung high school po kasi ako yung lagi nag-host, ako yung lagi nag-voiceover. For fun lang. And then when I went to college sa UP Diliman, first year po ako noon, napakinggan ko sa radyo na nangangailangan daw sila ng mga voice talent. But it's a competition sa isang radio station. So out of 10,000 na nag-apply, para po siyang every month may nagtatanggal. Ako po yung nag-champion. So eventually, nabigyan ako ng chance na mag-broadcast at age of 17. And then, yun po, dire-diretso na. Nag-dubbing na ako ng cartoons, ng mga movie. Yeah. And then eventually, na-discover po ako sa mga radio ad until mag-TV na. Ayun na, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na po yan. Ngayon, mamaya, titignan natin yung maganda hong tanong yan. Sino-sino ba yung mga karakter na ginagawa ni Pocholo? Pero for now, nung ikay maliit, di siyempre, naririnig ka na ng mga magulang mo na gumagawa niya. Paano yan, in-encourage ka ba nila na, sige nga, o kadalasan ng mga nanay, tatay, ito, tignan nyo tong anak ko, magaling daw. May mga ganun bang situation? Sa totoo lang po, wala silang idea sa pinagagawa. Kasi ang tatay ko po ay nag-abugas siya. Gusto niya ako maging abugas. Naku, seryoso. Talagang pinupukpok po ako sa pag-aaral. Sabi ko, I don't think I will become a lawyer personally. So, nag-pre-law po ako noon, speech ko, pero talagang ang puso ko yung sinusunod ko. Sabi ko, mukhang hindi ako magtatagumpay dito. Although I can speak well pagdating sa korte siguro, pero baka dramahan ko na lang sila doon. Pero ang kinuha mo nga communications, hindi ba? At the fact na communications yung iyong kinuha, ibig sabihin talagang the area, yung expertise na makipagtalastasan, mag-convey ng idea, talagang gustong-gusto mo yan. Totoo po yun dahil nung ako'y high school, lagi po ako nalilista ang pinakamaingay. Pinakamadaldal daw. Parang pareho tayo. Parang ganun din ako noon eh. Dami kong mga lista. Sabi nga nila, nung bata-bata, madaldal ho yung anak ninyo. Ayan, di ba? Pagka medyo tumanda na, ang galing hong magsalita. Ganun. Totoo po yun. Until during that time po, isa rin po akong youth leader kasi ang istorya ko naman po dyan, tumakbo ko sa SK. Tawag to, yung sa kabataan. Natalo po ako. Feeling ko mas magaling naman ako dun sa nakatalo sa akin. Kaya lang sabi ko, hindi ako hihinto dito na alam kong mas kaya ko pang gumawa ng mas malaki sa kung nanalo man ako, barangay lang ang matutulungan ko. So doon ko po tinayo yung Voice of the Youth Network. Isa po siyang grupo ng mga kabataan na ang advocacy po namin is to inspire, inform, involve, and empower young people. Voice of the Youth Network is about encouraging every Filipino youth to believe in themselves in creating positive social change. So, ano yan? Hanggang ngayon hanggang ngayon po, pa rin. napakarami na po naming miyembro. At sa ngayon po ay ako naniniwala po bawat kabataan ay may mga kanya-kanyang kakayahan at talento na
kailangan lang pong bigyan ng tamang venue kasi ang problema, kapag walang venue, parang isang basketball player na walang basketball court. Hindi po niya mapapakita yung kanyang kakayahan at talagang kahusayan kung hindi po sa tamang lugar. So meron na siya actually likhang galing no? Opo. May galing na. Kaya lang kung hindi mo naman ilalagay doon sa tamang playing field. Tama po yan. Gusto basketball, ang binigay mo baseball field. Okay. Hindi po siya magmamatch. mag-excel. So ang inaano mo is kung ilagay mo siya doon sa tamang lugar, talaga namang sisibol naman yung bata. Ang bawat tao po kasi may kanya-kanyang pangarap o kanya-kanya ring mga gustong gawin sa buhay. Ang nangyayari po dahil sa dikta ng lipunan at ng sistema, nawawala po yun. Pag, halimbawa po, yung mga nag-aaral ng mga pagdodoktor na lang, for example, or nurse. Wala nang nursing na kailangan Hindi na kailangan sa hospital. Anong ngayon lalagdagan gagawin mo? Trabaho. Napupunta sa call center. So, sa akin po, wala namang masama doon, pero nakakalungkot na yung pinag-aralan mo, tsaka yung pinag-aralan mo, hindi mo talagang nagagamit. Opo. Tapos aside from that, naniniwala po ako na bawat tao ay may kakayahan na gumawa ng isang bagay sa pamamagitan ng sarili nila na hindi sila umaasa sa ibang tao. Ikaw, Pucholo, so meron kang advocacy na tumulong din sa mga kabataan. Sino ba ang para sa iyo kung ngayon meron tumitingala kay Kuya Pucholo, tinitignan nila dahil sinimula mo itong gawain ito. Ikaw, meron ka bang tinitingala din noon nung ikaw din ay lumalaki? Sa aking paglaki, ang aking tinuring na idol ay ang aking ama. Pero kung sa kabuuan ay ang aking talagang masasabi kong icon ay si Dr. Jose Rizal. Wow naman kasi talaga. Yan din ang icon ng programang ito. Naniniwala po ako kasi siya ay nabuhay mahigit 100 taon na nakakaraan. At ang kanyang isip ay 100 taon din ang advance sa lahat ng kasabayan niya. Totoo yun. At sa galing niyang yun, napakarami niyang nagawa nang walang teknolohiya. At nakarating siya sa iba't ibang bansa nang walang eroplano at barko lang ang ginamit na wala pang makina. Ano pa yun Mga 1 buwan at kalahati ang biyahihan noon. Totoo po yun. Samantala ngayon, yung ordinaryong tao hindi man lang makaalis sa Luzon. Yun po inisip ko. At siya po, noong mga panahon niya, kasi meron pong kwento. Hindi ko po alam kung totoo to, pero may nagkwento, sabi Basta niya. ba maganda sabi niya sa ate niya, kumari si Dr. Jose Rizal ng bata, sabi niya, Ate, alam mo ba, balang araw itatayo ang rebulto ko sa bawat sulok ng Pilipinas. Tapos sabi po na ate niya, ay, ano ka ba, Pepe? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Paano itatayo ang rebulto mo? Batang-bata ka pa lang, 10 taong gulang ka pa lang. So, ang moral po ng storya, kahit nung 10 taon niya, sinabi niya sa ate niya, itatayo ang rebulto niya sa bawat sulok ng Pilipinas na unknowingly, parang sinasabi niya gusto kong makita yung sarili ko sa bawat sulok. At makikilala siya. Di ba? Parang sabi ko, nga no? Kasi ako po isang motivational speaker din na lumilibot po ako sa buong Pilipinas. Mahigit 30 provinces na rin po napuntahan ko sa aking advocacy, lalo na sa kabataan at sa marketing, sa advertising or sa voice acting. Talagang bawat puntahan ko po ay ako yung nagpapapicture sa bawat revolto niya. At so far may mga 50 na po akong picture na natuwa. Now, itong ganitong situation na ginagawa mong advocacy na maabot nga itong mga batang ito. So, yung voice acting is actually just one platform na iyong ginagamit. Di ba? Po. Kasi ako po, marami rin po akong idol na mga speaker like sila Francisco, Anthony Pangilinan. Yan, may kanya-kanya po kasing style. So, nakita ko po yung kaibahan kasi meron pong tinatawag na generational gap pa rin. Hindi mo yan maiiwasan na ano ba yung gusto ng mga kabataan. So, sa mga speaking engagement ko po, makikita nyo talaga ibang tao, ibang bata natutulog, nagdaldalan. Pero pag tayo ko po sa gitna ng stage, sisiguraduhin ko lahat kayo makikinig sa pamamagitan ng aking boses. Dahil ako naniniwala, ang aking boses ay parang kamay. No? Parang makinig ka sa akin. Pag di ka nakinig sa akin, meron kang mamimiss. So, makikita nyo po pag sa stage, ang mga ulo po ng mga tao, usually, sabay-sabay na nakatingin sa akin. Nag-iiba-iba na ako ng kasi boses. biglang, ano na yung susunod? In between, ini-insert ko po yung mga advocacy ko, yung lessons, principles. So, madali ko po nakukuha yung mga yung loob heart nila. Oo. Lalo na pag sinabi ko na, alam nyo ba tong
radio, TV advertisement na to, bigla akong kakanta ng, Tabi Bibo, bagong Bibo. anong sikreto ng bagong Bibo? Tikman mo. Paano? Papit ako. Tapos, tontawa na sila. Tapos, yung mga anime na paborito nila, bigla akong mag-iiba ng So ano lang, I mean, pagka ganun yung presentation, nag-grab mo kagad yung kanilang attention. And ginagamit mo yung talento sa pagbabago-bago ng boses para mapaabot yung mensahe sa iyo. So tool lang siya, tool. It's pero a tool, ang laki-laking tulong. Sabi ko nga po, this is best gift na binigay sa akin ni Lord. Kasi nga po, hindi lang ako nag-i-entertain, but I also inspire. Problema po sa showbiz kasi, puro entertainment, walang inspiration. Kailangan laman. Kailangan may laman. Walang laman, karamihan puro papogi lang at alaman ng laman yung... Ngayon po, Cholo, itong dahil nung pagka-iisipin ng tao, akala nila pinagkakakitaan. Kasi nga dahil, talento lang, gano'n. Pero ngayon, ang ginagawa mo nga, you use this as an advocacy. Ito ba masasabi mong ito na ang dito ka natatanda dito sa gawaing ito na gamitin yung boses na binigay sa iyo para mamulat yung mga isipan ng mga lalong-lalo na yung kabataan. Katulad niyo po, Sir Dan. Imagine niyo po ang stasyon na to kung wala ang boses niyo. Kung wala ang boses Dati ng wala sino pa. man. O ang boses ng walang boses ang TV. O ang computer game na nilalaro mo. O ang telepono nang nagsasabi na the subscriber cannot be reached. So paano mo malalaman? And magiging chaotic ang mundong to. At ako po naniniwala na habang buhay, ang boses po ang ating pinakamahalagang instrumento. Sapagkat pag wala ang boses, without speech, the world will perish. And kasi yung exchange of ideas mawawala. And the voice is the number one tool. Kahit ano pong ganda ng content mo, kung hindi mo kayang i-deliver ng maayos yan at hindi na iintindihan ng mga audience mo, ng mga pangkaraniwan tao, useless po yan. At siguro magandang i-underscore din na pag sinabi ho natin boses dito, although very literal yung sinasabi natin voice itong naririnig, yun ding mga sa pagpalagay natin, yung hindi makapagsalita, ang boses nila yung kamay nila. So ibig sabihin, yung paring yung pag-communicate ng idea dapat laging nandoon. Kasi kung talagang walang anong klaseng communication, patay. Tama. World without communication is di ba? Wala na. Chaotic world. So sa ganung pamamaraan na parang communications ang parang pinaka-key tool na ginagamit mo. Sa iyong experience, meron ka bang maikikwento na sabihin na nating life change na talagang nakita mo dun sa iyong ginawa na mayroong nabago? Sa totoo lang po, ang nababago ay kapag nakikita ko ng mga taong natutulungan ko. Isa pong magandang story ng buhay ko, yung ako po ay nakakasali po ako sa isang youth program na tinatawag na Ship for Southeast Asian Youth Program or SEYAP. Ito po ay isang programa Ship for Southeast Asian Youth Program. Okay. Ito po ay isang programa ng Japan sa pakikipagtulungan sa gobyerno ng Southeast Asia, kasama na po ang Pilipinas, na pumipili po ng mahigit 30 o 30 mga kabataan na best of the best sa bawat rehiyon nila. Okay. So, ako po ay nasa Region 3, I bested more than 500. Wow. And during that time, ang mga kalaban ko, anak ni Mayor, Congressman, Governor. Lahat na matataas. Pati mga doktor, abogado. And I was just parang newly grad po sa UP. I was 21 years old then. At talagang kung tutuusin, talagang wala akong panalo dito sa mga credential. Ang ginawa ko po dun sa interview, during that time, it's President Erap's presidency. So sabi ko, what's your talent? Normal po, marunong ako sumayaw, kumanta. Pero ang kakaiba, yung voice acting, sabi ko, I can do character voices. Sino yung mga voices mo? The President of the Philippines, from Marcos. People of the Philippines, I declare martial law. Tawa sila. So, sino pa? Si FBR. Wala possible. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino para sa Philippines 2000. Mabuhay. So, tawanan na po sila. Tapos, yung huli siya, our President, Erap,
Sabi ko lang, pare, lalo na kayo. Kapag hindi nyo pinasa to, tatanggalin ko kayo. natawa lang siya. Hindi, joke lang yun, joke lang. Ayan, nakita nyo, marami ho tayong guest ngayong araw na ito. So, everyone was so happy. Tapos, actually, number 2 po ako noon out of 500 sa Region 3. Nag-back out po yung number 1. So, ako yung pumasok. And sabi ko, grabe tong skill na to. And it made me, get there. At talaga nag-change. Kasi we travel in more than 10 countries. Marami kang naiikutan. Yes, 2 months po kami nasa ship, luxury ship, na naglibot sa Southeast yun Asia. nga. Kaya yun ang nag-ikot na, so literally, ship pala talaga yung umikot. And during that time, ako po ang director ng mga cultural. Ako yung head ng cultural committee. Ako lahat gumawa ng program, lahat ng sayaw. Pati ako rin yung nagbo-voice, parang, ladies and gentlemen, welcome to the Philippines Cultural Night. Ikaw na lahat. Ako na. So, nakakatawa. And then, eventually, it created a lot of changes in my life. And then, yun nga po, ito lang pong June, I was invited by the International Voice-Over Association sa US. Okay. Sa Voice 2012, yung pong Voice-Over International Creative Experience. Meron palang ganyang klaseng organisasyon. It's a gathering of all professional voice-over artists around the world. And I am the only Filipino and Asian who were invited to speak. Mostly mga Europeans, Americans, tapos South Americans. Okay, hold that thought. Ang kausap po natin ay si Pocholo Gonzales at siya po ay isang voice talent at siya po ang CEO and Managing Director ng Creative Voices, the voice of creativity. At ipagpapatuloy po natin ang ating palatuntunang ehemplo sa ating pagbabalik at tuloy po ang ating kwentuhan at huwag po kayong bibitiw dito lamang sa FEBC Radio, ang ating programang Ehemplo. At kahit saan mang dako ng mundo,